Mhm. Attorney Carranza, gusto ko naman pag-usapan ngayon yung sa prosecution side, no? Ano po siguro, I understand that we cannot discuss evidence here kasi yung more detailed na discussion on the evidence would happen should this proceed doon sa trial proper, no? Pero ano po siguro yung, do you agree una, doon sa current strategy ng prosecution? They are now focusing on witness statements and they are looking at speeches delivered by the former president. Ang sagot naman ni Attorney Kaufman ay out of context o pinili yung parte lamang ng mga speech na it would seem na guilty nga si Pangulong Duterte. So ano yung kailangan siguro maipakita ng prosecution? Because the burden of proof is on the prosecution side. Isa sa pinaka malakas na argumento na sinabi ni Julian Nichols, no, sa Office of the Prosecutor ng ICC, sinabi niya kahit tanggalin pa niya ni Julian Nichols ng Prosecutor's Office, kahit tanggalin pa nila yung argumento na nakabatay dun sa mga talumpati, mga speeches ni Duterte, no, in public, yung panawagan ni Duterte na patayin ng mga adik o pag lumaban, pagbarilin ka agad. No? Sabi ni Julian Nichols, tanggalin ko man yan. Lahat ng mga sinabi niya na yan. Meron pa rin ebidensya para ipagpatuloy ang kasong ito papunta sa paglilitis kay Duterte. Now, that's very strong because it shows that the prosecution is prepared to prosecute Duterte not only on the basis of Duterte's own statements, but on the basis of other evidence that are just as strong, if not stronger than Duterte's own statements. And isa sa pinakamalakas na ebidensya na meron na tayong konting nakikita na gagamitin ng prosecution laban kay Duterte, yung tinatawag na mga insider witnesses. Sa mga kaso sa ICC, I can't remember the exact figures. Out of 34 plus cases sa ICC, so many convictions, mga 9 acquittals lang. Dun sa mga conviction, isa sa pinakamalakas na nagamit in the other ICC cases ay ang insider witnesses, no? Mga sundalo na umamin na pumatay sila dahil nautusan sila, mga paramilitary groups, no, na umamin na kasama sila sa isang unit na pumatay, o naggahasa o nagtorture. Insider sila, no? Kasama sila sa mga gumawa ng krimen pero hindi sila ang mastermind, hindi sila ang nagutos, hindi sila ang pinakamataas dun sa hierarchy ng mga gumawa ng krimen. Sinabi ng prosecutor's office, nakikita natin sa simula na maraming, kung hindi man marami, meron silang mga insider witnesses na interview at gagamitin sa trial.